Lumalabas ngayon na sina Francis Chua nga ang lumapit at nagtanong sa mga players kung gusto ba nilang maglaro, at maging sa mga players na nanghihingi ng bayad ay sina Francis Chua rin ang unang lumapit nga sa kanila. Hindi na nga bago para sa mga professional basketball players na talagang binabayaran naman sila para nga maglaro sa isang basketball team, kaya normal lang na manghingi ang mga players ng bayad kung maglalaro nga sila dahil ito nga yung kabuhayan o hanap buhay nila. Kung maglalaro nga naman ng libre ang isang player ay ang mga team owners at managers o yung mga taong namamahala ang kumikita dahil sa promotion na rin ng iba't ibang produkto gamit nga ang mga players, mapa sports, energy drink man yan, sapatos o jersey. May mga ilan na naiintindihan na hanap buhay ng mga basketball players ang paglalaro nila ng basketball, kaya ayos lang para sa mga ilang fans na humingi nga ng bayad ang mga players na ito. Pabiro namang nasabi ng PBA chairman at Talk and Text governor na si Ricky Vargas na baka lumipat na nga itong si Chris Newsome sa Ginebra. Naglalaro nga itong si Chris Newsome para sa team ng Meralco Bolts na pagmamay-ari rin ng MVP at kalaban nito ng SMC sa PBA. Pwedeng sa ngayon ay magkasama sina Ricky Vargas at Francis Chua, pero sa pagsisimula naman ng PBA ay babalik na nga ang mga ito sa kanilang tungkulin sa kanilang mother team. Umani naman ng reaksyon mula sa mga Filipino basketball fans ang suit ni Coach Chot Reyes na kanya namang ginamit sa FIBA World Cup at ibinigay nga niya ito sa FIBA Museum, at sabi nga ng mga fans ay ito ang suit na palaging talo. Matatandaan niya ang suit na ito bilang ang suit na palaging talo, at ito talaga ang tumatak nga sa mga Filipino basketball fans dahil na rin sa mahal nga ito tapos panay talo. May isang player nga na hindi naglaro sa East Asia Super League para sa team ng Talk and Text, at ito nga ay si Mikey Williams. Isa rin siya sa mga players na matunog ang pangalan para sa Gilas noong Asian Games, pero hindi ito naglaro sa Asian Games. Ngayong East Asia Super League naman ay no-show nga si Mikey Williams para sa team ng Talk and Text. Lumaban naman ang Talk and Text at sa first half nga ay dikit pa ang score nila laban sa Chiba Jets sa tulong na rin ni Ronde Hollis Jefferson at Quincy Miller, pero biglang nakalayo sa score ang Chiba Jets noong second half at tuluyan na nga nilang tinambakan ang Talk and Text sa East Asia Super League. Bakit nga ba walang Mikey Williams sa East Asia Super League, at lumabas rin ang usap-usapan na baka lilipat nga ito ng team o liga. Masusubukan naman ngayon itong si AJ Edu laban sa team ng Nagasaki Velka, at nakita natin na nag-improve ang lineup ng Nagasaki Velka simula noong na-promote nga ang mga ito sa B1 ng B-League. Ang dating kakampi ni Jordan Clarkson sa Utah Jazz na si Jarrell Brantley ay makakalaban nga ni AJ Edu sa October 14 Sabado, at nakita rin natin na halos double-double ang average ni AJ Edu dito sa Japan B-League B1 at meron siyang 8 points at 9.5 rebounds. Ito ang average ngayon ni AJ Edu at pwede pa itong tumaas habang nagpapatuloy ang Japan B-League. Si AJ Edu nga ang isa sa mga players ng Gilas na merong strength at pwedeng pumalit dito kay Junmar Fajardo, at makakasama nga niya itong si Kai Soto. Naglaro nga rin itong si Jarrell Brantley sa NBL Australia at nakalaban na rin ito ni Kai Soto, at malakas talaga ang player na ito, kaya naman isang malaking hamon o challenge na mapigilan ang player na ito sa loob ng paint. Meron nga siyang average na 17.5 points, 6.5 rebounds at 6 assists. Halos kumpleto at balanse ang nagagawa ng player na ito para sa team ng Nagasaki Velka. Jordan Heading ang isa sa tumulong sa Nagasaki Velka para nga umabot sila o ma-promote sila sa B1 ng B-League, pero mukhang wala ngayon itong si Jordan Heading sa lineup ng Nagasaki Velka at wala pa ngang update kung saan nga siya maglalaro ngayon. Magaling na player itong si Jordan Heading at pwede siyang point guard, shooting guard, at maganda rin ang kanyang depensa. May nakita rin tayo na nagbabalik sa official na listahan o lineup ng Hiroshima Dragonflies, at ito nga ay si Kai Soto. Hindi pa rin tayo tumitigil sa pagsuporta sa batang ito dahil darating yung panahon na siya naman ang makakatulong ng malaki sa Gilas team, at 21 years old pa nga lang ang batang ito at hawak pa siya ng isang top agency sa sports, kaya naman nakikita talaga natin na maaabot ni Kai Soto ang kanyang peak sa paglalaro ng basketball. Sinigurado nga ng Hiroshima Dragonflies na babalik itong si Kai Soto na malakas at maganda ang kondisyon, at parang nakikita natin na magiging malakas at maganda nga ang kanyang unang laro sa Japan B1 B-League para sa season ng 2023-2024. Talo ang Hiroshima Dragonflies sa kanilang first 2 game at wala nga ang Kai Soto sa mga larong ito, kaya naman may konting pressure ulit para kay Kai sa kanyang muling pagbabalik sa loob ng basketball court dahil kailangan na matulungan nga niya ang Hiroshima Dragonflies na manalo. Sa Sabado maglalaro ang Ryokyu Golden Kings ni Carl Tamayo, Toyama Grouses ni AJ Edu at Hiroshima Dragonflies ni Kai Soto naman. Marami tayong aabangan ng mga laro ng mga susunod na players natin para sa Gilas team. Nagkaroon naman ng kanya-kanyang magandang laro sina Kai Soto, Carl Tamayo at AJ Edu para sa Gilas team, at naipakita na nila ito, at sila nga ang susunod na papalit kina Junmar Fajardo, Japet Aguilar, at official
Official na nga na nagretiro si Japet Aguilar sa kanyang Gilas duties at papalit na nga sina Kai Soto, Tamayo at AG Edu. Maganda-ganda ang combo ng tatlong players na ito, lalong-lalo na kung isang coach Tim Cone ang hahawak nga sa kanila. Mikey Williams ang isa sa sikat na pangalan ngayon at palaging siya nga ang nasa content ng nakararami dahil na rin sa marami ang nagsasabi na siya nga yata yung tinutukoy na isa sa mga player na humingi kaagad ng bayad para maglaro nga para sa Gilas team. Ayos sana kung 50-50. 50% sa una at kung nag-champion ay saka naman niya makukuha ang kalahati. Sana ganito ang mga kontrata para yung kagustuhan talaga na manalo ng mga players ay nandun at determinado silang manalo para sa bayan at insentibo. Aminin man natin o hindi ay normal lang sa mga players ang magpabayad dahil ito ang kanilang hanap buhay at kaya nga sila naglalaro ay para sa insentibo. Isipin na lang natin kung libre ang paglalaro ng mga atleta ay buhay pa kaya ang mga sports? Natural hindi dahil walang may gustong maglaro dahil hindi sila mabubuhay kung wala nga silang bayad na makukuha at mapipilitan na lamang silang maghanap ng ibang trabaho. Sa madaling salita ay trabaho nga ng mga professional athletes ang sports na kanilang nilalaro. Kaya sana naman maintindihan rin natin ang side nila at kailangan rin nilang kumita para sa kanilang kabuhayan na rin.